negosyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan.
Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern! Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern! Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern! DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH Makibalita. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang mahal mo, mahal ko, mahal ng buong bayan worldwide. At ito ay ang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Bakit hindi mo inayos ang... Naman! Alam mo, hindi bagay yung intro mo, Day, sa ayos mo ngayon. Bakit? Ano ba dapat na intro ko? Dapat medyo mahinihin ka. So, Yes, magandang yan. evening. O, di ba? Luzon, Kasi yung Visayas at Mindanao. Oh, lakambini Kayo ang po dating. ay nakikinig, nanonood dito sa programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Para sa DZRH. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tapos mag-hoy-hoy-hoy ka. Hoy-hoy-hoy. Diba? Mahindi ng dating. Lakam, dapat nakaganon ka pa. Meron ka pang pamaypay, diba? Meron ka pang abaniko. Meron ka pang abaniko. Teka muna, nakakalimutan natin. Meron tayong Ano? Kasama. Ay, ano mananawagan siya? Hindi ba? Teka. Hindi pa tinatawag yan, ha? Ayan na. Hindi pa tinatawag yan, ha?
Please welcome from Arizona, USA! Tito Louie Alejandro. Go, 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 Tito Louie. Yes, coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH USA correspondent ng programang Showbiz Talk Ganun. Bumabati sa magandang umaga, good afternoon, Nebagrabe yung amin na sangapada, buenas noches a todos. Tita Morley, Tito Gorgie, Yes. iba-ibang time zones natin dahil tayo ay Worldwide! Kumusta ka na, Ibong Adarna? Diba? Dapat mahinhin. Diba? Diyan sa kanyang ayos. alam. Kulang na lang dahil sasayaw na siya ng single. Teng, 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 teng. Correct. Gagawin siya, Correct. Day. Alam mo. Oo. It reminds me doon sa mga ibon na pinapakain ko dyan sa garden. Ay, ang dami yung mo. kanyang... Ang dami mo ng birds. Dahil ganyan ang kanyang buntot. Yung, Ay, talaga? Yung nakalagay sa ulo, Tita Morley. Sana Diyos binibideo ko. mo, Tito Louie, para pa-share mo rin sa amin. Dapat i-share mo rin Day, sa amin. So, wala bang kapag snow binidyo ko, dyan? Day, Oh. Kapag binidyo ko, Day, fly ka agad ang mga bakla. Hindi, syempre ko. dahan-dahan mo Ayaw. lang. Anong lahi, Tito Louie? Anong klase Iba-iba ibon? yun. Iba-iba yun. Iba-iba. Merong parakeet. Merong owl. Ay, may Akala ko ang owl owl? sa gabi. Oh. Akala ko nga sa gabi, naghihintay ang bakla na kaganyan siya. Ano? Susunod ba akong kakain? Diyos ko, ganun. At mga kalapati. Hindi kasi kapag yung- nakikita ko ang mga... Kalapate. Tito Kapag Louie, kasi dadab. yung owl kasi, iba yung itsura niya kapag sa araw. Bakit pag sa araw ano yung owl? Eh kasi ang makikita mo na lang sa madilim, yung mata na lang na malaki, 'di ba? Pero kasi sa Oo araw, nga. parang simpleng ibon lang siya. Pro owl pala 'yun. Ako gusto ko yung African bird. Nag-alaga ako niyan dati sa Laguna sa African bird. Ang dami Ako mahilig din ako mag-alaga. Naparami ko yan, Tito Louie. Kaso nung lumuwas na kami ng Maynila para mag-aral ng mga anak ko, Day, ubus mga 50 pieces yun. Ang dami. Nagsimula lang sa dalawa yun. Talaga. Madali rin mas silang padadamihin Wow. Kasi dati nag-alaga rin ako mga finches. Mga finches, mga canary, ganyan. Ang ganda alaga ng canary kasi kapag umaga, kumakanta-kanta. May ano siya, di ba? Maingay siya. Ganun din yung African bird Oo, mga ganun. Kaso ang problema... Mga lovebirds ba yan? Lovebirds, Mga ganun. African birds. Ang problema lang, Tito Louie, sugot-sugotan yung kamay ko dahil ang tatapang nila. Kinakagat Kinakagat ka talaga nila. nila. Oo. Pero dyan, Tito Louie, sa inyo ba, walang snow dyan? Walang snow. Ay, wala ka na napakalamig. Diyos ko, sobrang lamig. Pero, Oo nga. samantala, Pero sa Canada, sa Canada, di ba, pinadala ni Canada. Frank Crawford, di ba? Diyos ko, Frank Crawford, grabe. parang ghost town, parang, ano yan, parang hindi ko yata pinangarap na tumira ako sa mga ganyang tsura na Ako lugar. parang sarap na sarap naman ako dyan. Ay, hindi ko yan type, dahil parang horror. Di ba? Parang lalabas dyan, may killer na lalabas. Oo. Hindi na snow yan, dahil nagiging yellow na yan. Yeah, ganun din sa Texas kay Rina Alcantara-Meli. Ayan naman sa Texas, parang napaka-boring na lugar, parang ang lungkot-lungkot, parang malungkot na Pasko ang For dating. now. Oo. Tito Louie, dyan ba sa Arizona, nangyayari dyan yung malalaki ring yelo? Sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Oo, sa ibang lugar. Sa Scottsdale, di ba? Flagstaff. Oo, sa Flagstaff. Oo. Ayan. So, malapit na akong bibisitahin Tito Gorgie. Nako, parang may mga ibang nagayayaya sa akin. Ewan ko. Depende sa highest bidder. Depende sa highest bidder. Ganon. May nagyayaya sa akin. Meron kasi sa akin na dumiretso ako ng Canada. Meron din sasabi dumiretso na ako ng LA. Siyempre, hinihintay ko yung offer ng from Arizona. Ay, oo. Nananawagan ka rin, ganon. Nananawagan din po ako bago ka manawagan, Tito Louie. Oo. Pero, Tito Louie,
alam mo, si Tita Morley, nanalo siya ako, thank you very much sa mga friends na Nanalo? nagpa-lunch para sa birthday ko doon sa Ang sarap nito, Relish. Louie. Oo, nag-treat sila sa akin ng pa-birthday na sabi niya, Saan? mag-imbita sa Relish restaurant dyan sa may Scout Masarap pala Limbaga. sa Relish, ah. Oo, masarap yung food nila, Oo, no? gusto ko pag magpa-press ako dyan. Tapos, sabi niya, mag-invite ka ng mga ilang friends mo. Nahiya naman ako kasi hindi ako magbabayad, di ba? So, hindi naman ako basta-basta nag-invite. So, ang pin-invite ko lang, pinaka-close ko na friends. Hindi, Kahit inaano ako, kahit Close. dinidisown ako, di ba? Pero close friend ko siya. Dahil sa close friend ko siya ang may pinakamataas na BP. Alam mo ba, Tito Louie? Blood pressure? Yes. Ang ginawa ni Noel Ilan? Ferrer, si Noel Ferrer meron siyang BP challenge. Kwento mo. Pinakain muna niya ng mga ng lechon kasi may salamat po sa Ang sarap ng lechon. Oo, wala kang audio. Ang sarap ng lechon. Kasi salamat po sa Mavix Productions na nagpadala ng lechon na napakasarap na lechon. So, di ba may video ka dyan, Tita Morley? Nandun na sa, Pakihanap salang nga yung kagabi natin. Yung kagabi na video daw ng birthday lunch. Pakisala ulit. Yun, pagkatapos kumain ng lechon, nilabas ni Noel Ferrer ang kanyang BP machine. Ano ba yun? Statometer ba tawag doon? Oo, yung pang-check ng BP. Oo, pakitext nga sa aking mga matatalino nating mga listeners, 'di ba? Anong tawag doon? So, yun ang ginawa niya. Kita mo, Tito Louie, konti lang talaga kami dyan kasi although merong hindi nakarating like si Paolo Contis at saka si Gladys Reyes dahil nga si Paolo parang 4 a.m. na nakapack up sa taping, kaya masakit daw ulo niya. Si Gladys naman Benji Paras. Yes, si Gladys naman hinihintay yung kanyang Siyempre meron akong inaasahan sana pero alam mo naman mga pinagdadaanan ngayon kaya hindi na nakarating. So, sino ba to? Si Lysen pala. Si Lysen, asawa ni Benji Paras. Oo. So yun po at sila ang ginawa ni Noel. Ang ginawa ni Noel check ng BP lahat. Walang yes. Ano ba yan? Oo. Walang exempted. Oo, nagpa-check. Pagkatapos kumain ng lechon, nagpa-check ng BP. Sinong may pinakamababang BP ay magwawagi ng 6,500. 6,500 Kasi dahil ang age ko ay 65th birthday. So 6,500. Sana 65,000, di ba? Para bongga, di ba? So, yun na nga. Mananalo ng 6,500 ang pinakamababang BP. So, ang pinakamababa BP ay si Glidel Mercado. Na ang kanyang BP ay, ang BP ni Glidel ay 116/66. Di ba? Ang baba. Ang baba na medyo mababa yung Systolic, ha? Diastolic. Diastolic na mababa. Hindi rin maganda yun. Actually, hindi rin maganda nga. Totoo yun. Oo. Si Glidel ang may pinakamababang ang BP. Ayan. So, ang pinakamataas na BP ay yan ang natakot ako. 100. Sino? 100. Ang kanyang BP ay 180/106. Kaya mo yan? Ang BP na yan, ang pinakamataas sa BP. Buhay pa siya? Ayun, may nakatungo na makintab sa ulo niya. Ayan siya. Tita Morley, ganun kataas yung blood pressure? Nakakaloka, di ba? 180/106. Sabi pa naman ni Noel, Gorge, magpa-ready ka na, ipatakbo sa ospital. Sabi. Nagpapatalbugan sila ng BP ni Bobby Ferrer na 172/102. Kaya mo yan? Kaya mo yan ang mga BP na yan? Di ba, ha? At tapos, Tito Louie, sabi ko, grabe. Paano yan? Kailangan ng Lodipine, Amlodipine. Amlodipine. So, si Noel Ferrer, dumukot. Nanalo na rin ako. So, nanalo si Glidel ng 6,500. So, sabi niya, may consolation prize. Ang may pinakamataas na BP ay makakatanggap ng 3,000. So, ang post niya, wala na nga raw siyang regalo, kumita pa siya ng 3,000. Di ba? Ang kapal ng mukha, di ba?
Kinuha? Kinuha niya, Day. Diba? No. Eto pa sabi sa akin ni Gorgie, donate mo na lang yan. Sabi ko, hindi. Oo, Day. Sabi ko, ang pumupunta sa birthday ko, may dalang may bitbit na regalo. Siya lang ang wala. Diba? Siya pa ang nakakumita. Oo. Diba? Nakakumita. Kung wala lang ako, Tito Louie, na pupuntahan, nagbalot pa ako. Mag-uuwi pa sana siya ng lechon, di ba? Sphygmomanometer pala. Sphygmomanometer ang tawag doon. Thank you very much, Robert Wazon. So, yaan po ang napanalunan ni... Glidel. Ikaw, Tito Gorgie. Ako, 100... Ano ang iyong BP? 146/76. Oo. Yun naman. For your age. Pwede na. For your age. Okay na yung systolic. At saka may Pero ano ako nung Wednesday. Oo. May ano kasi ako may yung tinatawag na white coat syndrome. Yung pag tine-check yung BP, tumataas. May ganun akong, may ganun akong ano, yung parang conscious ka, na parang kinakabahan ka. So tumataas talaga siya. Kaya, kaya ginagawa ng doktor, hindi yung unang test. Kalmado. Ang ano niya, kundi mga pangatlo. Mga pangatlo yun ang pinaka. So, ganun. Din ako noong Wednesday, di ba nga meron akong annual physical exam. Nagpunta ako doon. So, pumunta ako doon. Aba, yung nurse, medyo mataas yung kanyang kuha. Sabi ko, wait for 15 minutes. Dumating aking doktor. Sabi ko, Doc, pakikuha nga aking BP. Dahil 125/80. Ang ganda. Ako nga after ko nagpapa-BP talaga ako every week after ng aking acupuncture. Nagpa-acupuncture ako every week. After ko maturukan ng acupuncture ay ang BP ko minsan nag-110/70 pero madalas 120/80. Yun ang BP ko talaga. Nice. Alam niyo ba yung normal BP na 120/80? Diyos ko, hypertensive na raw dito sa Amerika. Mataas na raw yan. Dapat mag-maintenance ka na. Binabaan nila ng 150. OA sila dahil OA. Nagiging 115/75 na raw ang normal. Depende sa edad. Depende sa may edad. Depende sa edad. Pag mature ka na. Mga pharma. Yes, tumigil sila para mabentahan lang sila ng gamot, ang mga doktor para bumaba. Ayaw ni Tita Wena Gutierrez. Ayaw ni Tita Wena Gutierrez ng mga bongga ang mga gamot, di ba? Tita Wena, wala na pala akong gamot. Tita Wena, deadmahin mo na kasi may 3,000 naman siya pambili ng gamot. Tita Wena, wala na po akong gamot. Kaya tumaas na yung high blood na ako. Yun na. Anyway. Ganun palang magandang contest, no? Pagka mga senior citizen ang magkakasama, no? At nakakatuwa kasi doon, lahat willing magpa-test, magpa-check ng BP. Sabi ni Noel, meron din siyang party na dinaluhan na ganun din ang ginawa nila. Ayaw daw. Ayaw din magpa-check. Ni Gorgie, lahat talaga, nagpa-check lahat, di ba? Kasi siguro baka walang price doon sa may ganun din ginagawa ni Noel. Pero ayaw nila, di ba? Anyway, hello muna, of course, Shari Picho, and of course, Lynn Figueroa, Kokoy Buncan, kay Joe Barameda, hello. Rina Alcantara Mayli, the snowdown now turned into ice. We haven't gotten any mail delivery since last Friday and garbage was not picked up because of the ice. It was rescheduled for next Thursday. Francisco Antonio Ramirez Garcia ng Nueva Ecija, si Hermenegildo D. Bravo, Tita Becky Villanueva Tesuca, of course, si Ronnie Cruz, si Elf Schroeder, hello. Marilu Di Guzman, Joel Yap, and yes, Ronnie Cruz ng San Juan City, Unica Ihako, San Jose del Monte, Bulacan, Florbe Fernandez, of course, kasama si Nanay Linda Azonsa, and si Leticia Pahe Tampil. Hello sa inyo dyan. Francisco Antonio Ramirez Garcia. And siya, yes, Nora Dayag Hilario. Maraming salamat. Tristan Wyatt Gulay and Ercos Tamos Carion. 180/100 is a walking time bomb. Possible stroke na yun. Oo nga, sabi ni Ercos Tamos Carion. Nakakatakot naman talaga na yun. Oy, happy birthday daw kay Ricky Mansueto. Ay, happy sabi birthday, ni Tita Ricky Beke, Mansueto. birthday rin niya. And of course, si
OG Narvaez Rodriguez. Ay, si OG pala, hindi naka-join kahapon. Nakalimutan ko. Hindi kasi hindi naman ako masyado talaga nag-invite kasi nga po, nahihiya ako dahil Sabi nga ni OG, mga friends. pakisabi kay Gorgie. Oo. Nagtatampo Nag-message. ako. Oo. Sabi Eh, niya. baka mamaya siya pa ang nanalo, no? Ng 6'5", no? Baka pinababa siyang BP, di ba? Ay, sa kanya naman, pinakamababang hairline naman. Grabe ka, body shaming. O, nasalas Tito Louie, ba't nawala? Oo, ayun. Ayan na. Ayun. Ayan na. Tito Louie! Ay! Oy, eto, pinag-usapan kasi nga itong huling part ng interview ni Tita Morley sa kanyang YouTube, itong kay Derek Ramsey, may mga sinabi si Derek na parang naging religious na siya pagkatapos nitong mga pinagdaanan niya. At pero pagkatapos ng interview na yun, may post si Ellen Adarna na parang komento na ang sabi ng post Tita Morley, natatawa ang group chat at nasabi na lang talaga. Sana talaga ganyan siya sa totoong buhay. Sana talaga kasi ang buti-buting tao sa kamera. Wish namin sana ganyan ka talaga. Yung lang yung wish namin, sana maging ganyan ka talaga kung ano ka sa kamera. Promise. Obvious, parang sabi nila, parang si Derek Ramsey ang tinutukoy nito dahil base doon sa interview ni Tita Morley kay Derek Ramsey, ay parang ang bait-bait ni Derek, nangumpisal, dasal ng dasal, nagsimba, 'di ba? May mga ganun si Derek. Tingin mo, reaction mo, Tita Morley, ng reaction mo doon. Kasi nga 'di ba, after naman talaga, 'di ba dumaan siya sa ano bang term do, anong tawag doon sa ginawa niyang parang yoga? Hindi, ginawa niyang parang nag-retreat siya sa Bali, sa Indonesia. So nag-retreat siya sa Indonesia. May mga dinaanan siyang mga treatment na siguro doon niya inilabas lahat ng mga pinagdadaanan niya. Doon pa lang pala, meron na may problema. Hiwalay na sila. Pag na nakikipaghiwalay na nga si Ellen. So, paggagaling sa Indonesia, hindi na siya tumuloy doon, di ba? Nagpansamantalang tumira muna siya sa isang condo unit at dahil nga lumipat na lang siya doon nung umalis na si Ellen Adarna. Correct. Tinanong ko So, yung tingin mo ba yung post na yun ni Ellen kahapon ay parang kay Derek yung nakatukoy? Pwede. Oo. Pwede. Tinanong ko kay Derek yan. Sabi kay Derek, ano ang comment mo dyan? Alam mo, sabi niya, hayaan na natin. Siyempre, hindi naman talaga siya magko-comment na dyan. Hayaan na natin. Oo. Okay. Hindi talaga siya magko-comment dyan. Kaya, doon sa interview. Pero para kung tutuusin yung comment ni Adarna, parang hindi naman siya magsasalita ng ganyan kapag hindi niya na-feel na parang walang sinseridad nga, di ba? Actually, hindi niya comment yun eh. Parang comment ng iba na ni-repost niya. Okay. I see. Na ni-repost Kasi Gorgie, kung mapapanood... Siguro agree siya doon. Kung mapapanood mo kasi... dahil ni-repost nga niya. Kung mapapanood mo kasi, Gorgie and Tito Louie, at napanood nyo naman pareho, na wala namang inapakan si... Wala siya sinasabing sa ibang laban sa ibang tao. Wala hindi nga niya binanggit si Ellen. Pero hindi pala talaga sila nag-uusap. Kasi ang father nga ni Derek ang nagpaalam, di ba, kay Ellen? Dahil yung father ni Derek at saka si Ellen, close sila. Magkaibigan sila. So, naipahiram. Kaya ang ginawa ni Derek, nung maipahiram si Baby Eli, agad-agad niyang ginawa yung Lily. Baby Eli. Lily? I'm sorry, Eli? Baby Lily. Si Lily. Agad-agad niyang ginawa yung papeles para makasama nga sa UK. Habang tayo nagchichikanta, ikaw na baka mawala to. Nakikinig daw, sabi ni Pilar Mateo. Nga si Jemwell. Arnel Ignacio. Hi, Arnel! Narvaez. Bandam.
Si Si Van Jemuel. Damme, yung maalalay nga ni Arnel. Si Jemuel. si Hans Jemuel. Defensor. Siyempre si Jemuel. Oo. At si Mama Jokes. Si Mama Pilar, si Pilaru, si Pilar Mateo, nakikinig din. Si Pilar Mateo na ginagaya ni Bobby Ferrer. Oo. Di ba? Na feeling niya, Pilar Mateo look-alike siya. Ba? Dapat ma-meet mo Pilaru si Bobby Ferrer. Na binabati rin ni Bobby Ferrer ang mga Silent Vilmanians na si Leng of Sylvie or Vilma Sylvie. Silent. Ganun ba yun? Sylvie. Silent Vilmanian, Silent Sylvie. Na binabati ang pagbati ay mula sa Sylvie family, Dudes Nava, and Bobby Ferrer. Yes. Gorgie, ang Happy daming birthday mga- kay Leng. Ang dami of mga Sylvie. reporter, pati na si Jun Lali. Oo. Nagko-question sila. Na? ako lang ba daw ang kilala ni Derek Ramsey. Eh kasi sa'yo siya ay Mother Jokes pa pala, sabi ni Jemuel. Nakikinig ako na din. daw- no, hindi. Hindi po totoo kasi yun. kasi sa'yo siya siguro nag-trust, Oo, in fairness. yun lang, oo. Kasi ako nagte-text din ako kay Derek, sumasagot naman siya. Sumasagot. Pero maiksi lang yung sagot niya. Minsan pa, tapos kinukulit ko pa. Ano pa, yung pagsabi, anong feeling mo ganyan, nervous, ganun na yung sagot niya. Ganun lang, konti-konti. Nervous from what? Chuchug, ganun ko pa siya minsan. Pero nakakabuo naman ako istorya minsan dun sa kanyang tinitext na sa mga sagot niya. At hindi naman nadidedma si Derek Ramsey. Ako na naman pinipili si Derek Ramsey. Nagkataon lang siguro na nasa mood siya nung sabihan ko na interviewin ko siya. Hindi, ginamit mo siya talaga. Para magkapera. Ginamit mo talaga para kumita ka. Ginamit mo yung friendship. Yung friendship ka pa. Tapos pinagtitirik daw niya ng kandila. At yun ay katotohanan. Pero I'm alam mo, sure Gorgie, iba naman ang gusto ni Morley na itirik kay Derek, di ba? alam mo, Tito Louie. Hi, Kuya Jobar. Saksian langit, saksian ang simbahan. Pinagtitirik ko talaga ng kandila si Derek Ramsey dahil alam kong may pinagdadaanan. So, bali si Derek pala hindi siya Christian, Catholic siya. Roman Catholic siya. Dahil sabi niya, nangumpisal siya, pumunta sa simbahan, simba daw siya pray daw siya ng pray. Tapos si Mami Sherry, dinadasal ko din. Si Jojo Mindres. Of course, si Mami Sherry. Si Lindsay Custodio dahil may pinagdadaanan din siya. Si Lindsay Custodio? Pag nalalaman ko kasi na ang kaibigan ko may Pero alam ko ikaw, naman, Gorgie, kasama ka. Naku, mo akong plastikin. Kasama ka Hindi sa mo mga naman ako. pinagdarasal ko kahit masama ugali mo. Huwag mo ako Kasi plastikin, Tito Louie, alam ko Day. kasi na kapag ang isang tao may pinagdaraanan, bukod doon sa taong nagdadasal, ipagdasal mo siya. Ako dati talaga, promise. Of course, nagbanggit na lang din si Arnel. Nung may pinagdaanan talaga si Arnel, sinama ko talaga siya sa panalangin. Kasi alam ko, yun na naman ang pwede natin Itulong. ma-share. Yun na naman ang pwede natin talaga magagawa sa mga kaibigan. ipagdasal. Alam naman natin, wala tayong magagawa sa mga pinagdadaanan, kinaharap nilang mga problema. Katulad nga, di ba, of course, si Senator Bong, di ba, alam mo naman ginagawa natin. Na sa totoo lang, nakalimutan ko lang kahapon, pasensya na po, pero Miyerkules, Baclaran, Huwebes, St. Jude, Biyernes, Quiapo. Kung pwede na lang talaga, simbahan mo na lang lahat na simbahan. Kasi Tito Louie, ayun na lang pwede mo talaga sa mga magagawa viewers for and them. listeners natin, ako ang paniniwala ko, Tito Louie, wala man akong maibigay na pinansyal, hindi man kita nakakasama sa mga ganyang problema. Pero marami kang pera, ha? Ipagdasal At man financial, ha? ipagdasal man lang kita na itiri kita ng kandila. Kumbaga parang ito man lamang ang maging ganti ko sa kabutihan mo. Well, alam mo yun, marami kang pera. Si Mami Siri naniniwala sa iyo, ha? Na marami akong pera, ha? Tingin mo ba nagsisinungaling ako? Tumigil ka nga. Gusto mo ilalabas ko magkano naggastos mo dyan sa papagawa mong mansion mo? Hoy, walang mansyon! Bahay lang. Dahil puntahan niyo po sa Santa Rosa. Pagpasok niyo pa lang ng Santa Rosa, tanaw niyo na yung pinapagawa niyang bahay. Going back doon to issue ni El Adarna at saka si Derek Ramsey, ito lang masasabi ko. Viral ang interview ng dalawang part 1 and part 2. Maraming salamat sa iyo dahil marami na namang mga vloggers na kumuha ng iyong
ng iyong blog Pinick tungkol kay up. Derek. Oo. Yes. Kaya ako din Sila ay pinagtyagaan kumikita ko na talaga, naman dahil Day. sa'yo. Tito Louie, pinagtyagaan ko talaga, tinatranscribe ko. Dahil kailangan ko rin pagkakakitaan yung mga pinagkakakitaan niya, di ba? Sinulat ko rin sa PEP, di ba? Yun. Ito, tinatanong ni Pilaru, sabi, totoo ba na, pero Pilaru, hindi ko lang tumakwento ng detalye. Sabi niya, totoo daw ba na kinasuhan ako ng anak ni Nay Loli? Ako na magkukwento. Oo. Hindi ko na, dadamay lang ako, pero mahabang kwento yan, Ako na Pilaru. Tsaka ako magkukwento sa'yo, nagkwento. Pilaru. Pero wag nyo na isulat kasi nasa korte na po. So wag nyo na isulat. Pilaru, pag nagkita tayo sa Music 21, kukuwento ko sa'yo kung paano siya nasangkot. Oo, paano ako nasangkot na wala naman akong pala ni Cinco, di ba? Meron 50 million, di ba? Ano 50 million ka dyan, tumigil ka? Huwag mo gawa ng kwento. Oo, so yun. So yun po. Nako, mahaba-habang kwento yan. Actually, yan ang nilitanya ko dun sa lunch kahapon. Kinuwento ko sa mga alaga nila, naloka sila. Alam niyo po, dito ako talaga niniwala. Nababago talaga ng pera ang pagkatao ng tao, no? Yung kung ano yung pagkatao ng isang tao, binabago talaga ng pera. Kapag pera ng kumakaway, lumalapit sila at gumagawa sila at nagbubulit sila ng kasinungalingan, di ba? Magkaroon lang ng pera. Correct. Tuloy-tuloy tayo sa ating chikahan. Kahapon naman po sa premiere night press con po, sa press con po ng pelikulang Batang Pako. Ang nag-invite ay si Chuck Gomez na ang pag-invite niya ay Batang Quiapo. Sabi niya, nalilito lang siya. Pero Batang Pako po, isang comedy film na pinagbibidahan ni na Ay de las Alas at Empoy Marquez. Napag-usapan doon. Comedy yun ha, pero seryoso ng mga topic at nag-iiyakan sila. Si ay unang napag-usapan namin ay tungkol sa kanyang estranged husband, of course, ang kanyang asawa niya si Gerald Sibayan, na sinasabi niya na nasa proseso pa siya ng healing, sabi nga ni Ay, at hindi pa siya handang makita si Derek Ramsey, sabi ko, si Gerald Sibayan. Hindi pa niya handang makita si Gerald Sibayan at inaayos na raw ngayon ang divorce, sa proseso na yung divorce nila. Pero ang gusto niya ayusin pa ay ang annulment sa church, kasi iba yung sa church na annulment. Heto pa po ang kwento ni Ay de las Alas tungkol sa sa pinagdadaanan din niya. God is so good to me na parang madali yung process. Mahirap minsan kasi hindi naman siya agad-agad eh. Kumbaga, pumupunta ako sa parang hagdanan yan na talagang iniisa-isa ko na hindi pwede. Ngayon, hindi na ako malungkot. Ngayon, hindi na ako iiyak. Hindi ganun eh. Kailangan dadaanan mo yung proseso. And in fairness, marami naman akong nagawa sa buhay ko na mga exercises, gym, trabaho. So, parang naging madali rin sa akin yung proseso ng buhay ko na nag-heal ako later on. Hindi ko alam. Hindi mo pa naisip Hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam. I think I'll pray na wag muna habang hindi pa ako ready. Hindi ka pa ready. Kasi pag ready na, alam naman ni Lord yun kung ready na. Kasi di ba kung sabi mo, sana may annulment. So kung dahil sa proseso yung annulment na yun, definitely magkikita siya. I don't think so na magkikita kami kasi I think sa tribute, hindi ko to sure pero nung nagtanong ako, I think signature niya lang ang kailangan doon sa, parang may susulat ka eh. Iba kasi ang church annulment, may tribunal yun eh, iba yun. Ang divorce is madali ang divorce. Ang divorce is, in the process na. Pero yung church annulment is ibang proseso yan. Ayan, ang kwento naman ni Ay de las Alas tungkol nga sa kanila ni Gerald na hindi pa raw niya alam kung ready na siyang magkita sila ni Gerald Sibayan. At nabanggit din, natanong na rin kasi kay Ay, actually si Janice Divida ang nagtanong nung tungkol naman kay Chris Aquino na alam naman nating best friends talaga sila noon. Handa rin ba siya or na gusto ba niyang dalawin or kinumusta rin ba niya si Chris Aquino ngayong may pinagdaanan din siya sa kanyang kalusugan? Heto naman ang kwento ni Ay de las Alas.
ay naku, wag na natin pag-usapan yun. Sana okay siya. So hindi ka pa rin dumating dun sa period na nag-heal ka na dun sa... Oo, wala na yun. Let's all move on. Past na yun. And si Chris ay naging part ng buhay ko. She's my friendship. And she will be my friendship anyway. Kahit ano mangyari. Posible kaya na makitang madalaw mo siya? Actually, nag-reach out ako sa kanya. Hindi ko alam kung nagbago na siya ng phone. Wala. Yun. Nag-reach out din daw siya kay Chris pero wala siya natanggap na sagot Baka from ibang Chris phone. Aquino. Baka nagpalit daw ng number. Anyway, bago natin Tsaka ako, tuloy-tuloy. Gorgie, dito madagdagan ko lang kay Ai. Tama lang na wag na siya magsalita about Chris Aquino. Dahil alam naman natin na nagkaroon sila ng hidwaan, nagkaroon sila ng hindi maganda. Mag-best pa rin sila, nagkaroon sila ng paghihiwalay na hindi maganda. And now, si Chris ay nasa banig ng karamdaman, may pinagdadaanan, naturalesa na bigyan natin ng pagkakataon si Chris na manahimik. Ako, sa aking pananaw... Manahimik, post siya lang post. Hayaan natin. Oo, nagpo-post siya sa Instagram. Mag-post siya. Pero mabuti na rin yun, at least meron siyang ginagawa, di ba? Nag-update naman kasi siya. Ako naman lang sa akin kasi is, ayoko siyang birahin, ayoko siyang i-blind item, ayoko siyang siraan. Kasi parang, bigay ko sa'yo ito ngayon. Regalo ko sa'yo ito. Pero ano ba ngayon dapat blind item mo, Tita Morley? Ay, ang dami. Kay Chris Aquino? Naku. Ano, sige, isa lang. Yung sa aeroplano. Ano ba yan? Sabi lang yan. Pero at least nag-promise si Chris na kahit na may sakit siya, magkakaroon na raw siya ng podcast. Mao gusto niya na kasi. Gusto niya, namimiss na niya talaga na rin. Sana nga, bumalik yung, kahit hindi nagagaya ng dati, pero sana makakatapagtrabaho si Chris, kahit podcast man lang. Naalala ko tong kwentong to Tito Louie and Tito Gorgie. Kasi pag-usapan natin si Chris Huwag na aeroplano. Alam mo ni Gorgie yan. Isang aktor, switch sila nung action star na ito bago pumasok sa simbahan. Hindi ko pa noon si aktor na ito. Jumutot si aktor. Narinig ni Chris. Narinig ni Chris. Yung jutot sing. Paglabas ng simbahan, break na sila. na-turn off siya. Ano ba yan? Talagang classic talaga si Chris. Dahil nandun sa... Totoo naman. Oo. Anyway, bago natin makalimutan ang ating tuloy-tuloy pala ating mga chikan, baka makalimutan natin ito, kailangan natin ipalala sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog, yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero, o plastic linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Laundry day na ba? Kunutno ka na naman ba sa makapit, matikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahirapan ng self kung sa pride easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud, and Sibumon cotton. Gawa ng ACS to. At syempre, babatiin ko na rin si Dr. Annalisa Boras Ansa. Magkikita kami this week. Dahil para sa aking ngipin na kumikislap, kumikintab, pagkaputi-puti. Well, kung gusto nyo ng ganito ring ngipin, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque, at hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Dr. Annalisa Boras Ansa. Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price, mura, matibay at super ganda talaga. Swiss Dental Clinic.
Tito Louie, binabati ka ni Randy Pasmala ng happy birthday. Akala ni Randy Pasmala birthday mo. Edna Rodriguera, hello. At saka si yes, baka sa Tita Molly, baka sa Music Box. Ano 'yon? Riza Rodriguez, Alf Schroeder, Cherry Abadilla. Hello sa inyo dyan. Tika, sorry ha, nawawala-wala yung mga messages. Eto muna. Okay. Yes, Cherry Abadilla, hello sa inyo. Yes, maraming salamat sa mga bumabati. Ako, batiin ko muna to, Gorgie. Kasi ito yung old account ko na nawala na na-recover ko. June Lalin, hello June. Na-recover ko tong aking na-hack. Si Joseph Elvis, si Denver Lamsend. Ayan, nawala kasi itong aking account na to, di ba? At syempre pa binabati natin si Lito Gruit. Batiin na rin natin si Violet Volias Endrina, si Marlon Benavides, si Dudes Nava, si Bella Carinal Calvelo, si Mary Ann Reaviato Ditan, at syempre babatiin na rin natin, of course, si Marcia Laksa Richards at si Bobby Ferrer. Yes! Sabi ni Loreline, yes, si Loreline Tagle, sabi niya sa San Diego daw, wala raw snow, pero ang ganda raw ng weather doon sa San Diego. Nabati na ba yung mga nanay natin? Of course, si Mami Sherry, di ba? Nabati natin si Mami Sherry Ramirez. At syempre pa si Joyce Ramirez. Si Miss Joyce Ramirez. Si Mami Norma Karingal. Naloloka si Joyce sa kwento ni Michelle D. Samantha Panlilio at saka Rian Ramos. Alam na. Oo, naloka si Joyce Ramirez doon. Parang may alam si Joyce. Sino pa? At syempre pa si Nanay Linda, ang pambansang nanay. Okay. Tito, meron ka pang babatiin sa Tagano. Ilocos. Diba? Oo nga. Nanonood sa atin at nakikinig din ng Ilocos, Slovakia. Si Mami Gran, Araceli Mandaclaso, Ding Albano, at saka si Norma Albano. Speaking of Albano, happy birthday Frankie Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel de Don Reyes, Frank Plata Crawford, Joe William, Erica Angeles, at of course, Tina and Lando Ruiz ng Honolulu, Hawaii. Maraming salamat. At Marilu de Guzman, hello. Na-text mo ba si nagkaka-textan ba kayo ni Claudine Barreto? Of course, nakikiramay tayo sa pamilya Barreto. Nag-text ako sa kanya, pero nag-heart lang siya, tapos wala na. Parang... yun lang. Kasi maganda rin naman itong ginawa ni Claudine na nag-post siya na despite dun sa mga pinagdadaanan nilang, sa mga gulo nilang magkakapatid, nagkakaisa sila sa pagdadalamhati, sa pagpanaw ng kanilang ina. Na ang sinabi nga niya, to my brother and all my sisters, thank you, magulo man po kami, but in grief we are all united. We all did our part, JJ, Michi, Gia, G, or G, si Gretchen siguro nga ito, Marjorie, and all the apos pati sa tuhod, pantay-pantay inalagaan ng mami. We chose peace over everything. We don't need flowers. Your prayers all mean to world to each and every one of us. Alam niyo ba kung saan nakabulol na si Mami Inday? Wala pa akong idea. Wala pa. Hindi pa nag-start yung burol. Hindi pa sila naglalabas. At tinitext ko si Claudine. Sumasagot naman. Kaya lang, siyempre, in grief siya ngayon. May problema siya ngayon. Nagdadalamati siya ngayon. Kaya, hindi ko na siya kinulit pa. Binigyan ko siya ng pagkakataon na, sige Claudine. Kasi Tito Louie, si Claudine yung klase ng taong sumasagot kapag tinitext mo siya. That's good. Pero alam mo, ito ang true meaning na life is too short talaga. Kasi nga, nagpa-interview si Mami Inday noong October, di ba? October, November, December, January, pumanaw. So, di ba nga, in-explain niya kung ano nangyari kina Claudine at saka kay yung asawa niya. Si, paano doon? Si Raymart. Raymart Santiago. In-explain niyo kung ano nangyari sa kanilang dalawa. That was October. Diyos ko, ngayon pumanaw na. Ayun. Kaya magpakabait na tayo kay Tito Gorgie, ha? Okay lang, sanay naman akong magpakabait na tayo kay Tito Gorgie. Sanay naman akong nabubuli ako. Alam mo sabi ni Onika Iha, time na maging close ni Tito Gorgie.
Oh, di ba? At saka ni sabi ni Ofelia Caringal Calvelo, kung ayaw daw natin makipag-close kay Gorgie, siya close daw niya si Gorgie. O patikim naman ng cassava cake, Ophelia. Close tayo, di ba? Close tayo, di Alam mo ba? si Masarap Ophelia, yung cassava cake niya eh. Parang wala naman siyang binigay o pinadala na Oo, bibili puro naman natin. eklay, no? Puro eklay lang ginagawa niya, no? Ganon? Wala siya, hindi kagaya last 2 years ago, di ba? Nakakain tayo ng kanyang kasaba. Dahil ganyan, wala. Nga. Pero parang ang flex ng kanyang mga mga niluluto niya, mga tinapay. Oo. Ay, nako, Ophelia. Speaking of kasaba, yung kasaba ng kapatid ko, si Manang Jessie, ang sarap-sarap. Ang dami-dami ko nang natikman ng kasaba, pero sa kanya talaga ibang klase, oo. Merong custard doon sa tuktok, parang leche flan sa tuktok. Iba ang kanyang dating. Ay, nag-enjoy si Bobby Ferrer sa mga pagkain sa Rojas City. At babalik siya. At gusto na niyang bumalik. Nag-enjoy. Masarap yung mga ginagawa doon. Lalo sa mga bakery doon, mga bake shop doon. Masarap yung mga ginagawa ng mga costarons ba yung tawag doon. Tapos, doon siya nakatikim ng dinuguan na manok. Dahil parang gusto niya iuwi ang natirang dinuguan na manok. Masarap naman at sarap yun. na sarap siya. At ang pamangkin ko sa Canada, na Almira Soria, malapit na tayo magkita. Wait lang. Balak na naman siya na biyahe, day. Pagkatapos ng patayo na ng mansion, biyahe na naman siya. Ay, bago tayo, of course, pansamantala magpaalam, hello muna, pasalamat, batiin natin ng happy birthday, 81st birthday, ni Tita Boots Anson Roa. Boots Anson Roa Rodrigo, na nag-celebrate siya kanina sa Kalayaan Hall ng Club Filipino, na kung saan ay inilunsad ang kanyang libro na pinamagatang Grateful. Tama ba ako ang title? Grateful. At nakisayaw si Tita Boots. Dance siya talaga. May dancing video tayo? queen. Hindi ko na forward, sorry. Anyway, tuloy na lang. Hindi ko alam kung mapapag-usapan natin kasi. So, hindi ko na forward sa tech yung video ni Tita Boots na nagsasayaw-sayaw ng dancing queen. Happy birthday kay Tita Boots. Hindi mo na ipalabas. Anson Roa. Dasal na lang tayo. Manalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas, sa saliw ng awiting Panginoon, patawad po ni J.B. Rit Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan at nakawawasak ng impluensya. At ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. O Panginoon, pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan. At hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagawa. Sa bawat pananakit na ginagawa natin sa kanila, ang pagdabog, ang pagsagot-sagot, ang paglaban, ang pagmumura, ay naghahatid sa kanila ng maagang kamatayan. Depression, anxiety. Kaya huwag natin saktan physically, mentally ang ating mga magulang dahil sila ang unang taong nagmahal sa atin. Nakahuli-hulihan, nandiyan pa rin para magmalasakit sa atin. Sa 10 utos ng Diyos, tandaan po natin, isa lamang po ang may reward dyan, ang magmahal ng magulang. Dahil ang magulang, kailanman ay hindi naging kalaban. Bagkos, ito ay tumutulong sa pagbuo ng ating pangarap. At kung kayo na may kabataan, na nagdadalang tao, may problema, huwag niyo po itong ipalaglag dahil ang sanggol na sa sinapupunan nyo ay dakilang regalo ng Diyos. Hindi itinatapon sa basura, hindi ipinaanod sa kanal, hindi isinasabit, hindi ipinamimigay, at lalong hindi ipinagbibigay. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula.
Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Thank you, Tito Louie. Magandang gabi Have a po. blessed weekend, everyone. Sa puso kong di marunong Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. serbisyo